Lagi ko naaalala yung kwento ng dalawang magkapatid si Martha at saka si Maria doon sa Book of Luke. No? Alam niyo po ba familiar po ba kayo doon sa kwento na yon? Na dalawa silang magkapatid at ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga disipulo bumisita, no, doon sa kanilang lugar. At itong dalawa, may dalawang parang pamamaraan po ng pagsiserve sa Diyos. Yung una, yung pagkakawang gawa, at yung pangalawa is yung spiritual, no, na pakikiisa sa Kanya. So itong si Martha po, no, na busy-busy siya doon sa kanyang mga gawain kasi Panginoong Hesus yun di ba? At kasama niya yung kanyang mga disipulo. Ang nasa isip ni Martha is kailangan, no, asikasuhin ko itong mga bisita, di ba? So itong si Martha, nung nakita niya yung kanyang kapatid na si Maria, medyo nagrereklamo siya sa Panginoong Hesus kasi siya busy siya. Mag-isa lang siyang kumikilos. At itong si Maria, nakaupo ng tahimik at nakikinig sa ating Panginoong Hesus. At nung marinig yun, nang malaman ng Panginoong Hesus ang puso ni Martha, nirebuke siya. Nung napagsabihan siya ng Panginoong Hesus na si Maria, alam niya yung kanyang priority. Diba? Na ando doon ang Panginoong Hesus nasa presensya siya ng Panginoong Hesus at walang nais si Maria kundi ang makinig ng tahimik, no, sa kanyang mga sinasabi. At itong sa Martha, no, na nababagabag siya ng mga kabisihan ng mundo. Ganun po tayong mga tao, no, na sa dami ng mga bagay na iniisip natin, na pinoproblema natin, nasa-set aside natin, no, yung pagiging focus natin sa Panginoong Hesus. So ngayong araw po, patunayan po natin na kaya natin, no, na maging focus sa ating Panginoong Hesus at talagang unawain at intindihin kung ano ba ang kanyang pakay sa ating mga buhay. A very brief review lang mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral sa Book of John, no? Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pag-aaral. So last time, pinag-usapan po natin yung bearing witness of the light. No? Na tayo daw pong mga Kristiyano ay nagbe-bear, meaning tayo po bit-bit natin, no? Yung liwanag, which is ang ating Panginoong Hesus. No, yung liwanag na nagmumula sa Kanya. Ang main verse po natin is John 1:6-8. And ang pinakapunto po natin ng pag-uusap, yung tinalakay po natin nung nakaraan, is meron pong mga nauna, no, na nagdala nung witness, nung saksi sa liwanag ng ating Panginoong Hesus. Merong mga forerunners, ika nga, and which is yung mga Old Testament prophets. No, bago pa man bumaba ang Panginoong Hesus dito, nagkatawang tao sa mundo, meron ng mga propeta, no, na mensahe, nagbibigay ng mensahe sa mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At bago magsimula ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus dito sa mundong ito, merong forerunner that paved the way for the start of the ministry of Christ, which is John the Baptist. At si Juan Bautista, pinag-usapan po natin yung kanyang buhay, tinalakay po natin. And yung buhay niya po is yung pagiging forerunner niya po sa ating Panginoong Hesus ay binigkas, no, sa 4 na gospel ng ating Panginoong Hesus. So very important po, no, yung kanyang role doon sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus. At alam po natin kung ano yung istorya niya. At hindi lang yun mga kapatid, no, pinag-usapan din natin na bukod sa mga propeta at kay Juan Bautista, ang ating Ama sa Langit ay siya rin nag-witness sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga milagro na ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, hindi siya gumagawa ng mga bagay na sa Kanya, bagkos ang kalooban ng Ama sa Langit. No? So yun po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At yung signs, the miracles that Christ did at the time that He was here is a proof, no, na siya po ay sinugo ng Diyos Ama sa langit. Pangalawang punto, mga kapatid, is that the Father bore witness through His voice in heaven. No? Hindi lang po through miracles, but personally sa boses ng Ama sa langit. No? Marami po tayong verses na tinalakay patungkol dito. Nang sabi ng Diyos Ama sa langit, "This is my Son, who I am well pleased." No? And then, lastly is through raising Jesus from the dead. Isa pong napakalaking milagro yan, mga kapatid, dahil ang ating Panginoong Hesus lamang ang namatay at nabuhay namang muli. Isang patotoo na ang Diyos Ama sa langit ay totoo sa kanyang salita. Ng ating Panginoong Hesus ay kanyang binuhay mula sa kamatayan. At
the next, mga kapatid, the people that bear witness to the light ay yung kanyang mga tagasunod, no? Yung kanyang mga apostoles. No, not just to the prophets and the apostles, but to us all. Tayo po yung parang pinagpasahan, no? We are the torch bearers, ika nga. Tayo yung nagpapatuloy ng pagpapalaganap ng liwanag ng ating Panginoong Jesus. Having unity to all that believe in the light through love. No, nakikita daw po ang mga disipulo ng Diyos sa ating pag-ibig. No, kung wala tayong pag-ibig, wala tayong Diyos sa ating mga buhay. No? So very important for us Christians na nakikita yung pag-ibig natin sa kapwa. At minsan, merong pag-ibig na very soft, may pag-ibig na very tough. No? Na kapag alam natin na mali yung ating kapatid, no? Pinapahayag natin kung ano yung katotohanan. It's a very tough love. No? At sabi daw po mga kapatid, kung tayo din ay nakikiisa sa ating Panginoong Hesus, na tayo ay nagbibitbit ng liwanag na sumisimbolo sa Kanya, we should walk in Christ-likeness. Dapat merong paglakad, no? sa Christ-likeness. And hindi lang paglakad, mga kapatid, we should be transformed. No? Kasi baka ilang taon na tayong lumalakad sa Panginoon, pero walang pagbabagong nakikita sa atin. Diba? Anong silbi ng liwanag na meron sa atin? Sabi nga, diba? Yung liwanag, no, walang silbi kung itinatago lang natin, dapat nagliliwanag yun, no, sa kadiliman. And dapat may transformation, and of course, we are given duty to proclaim. Merong pagpuproklama, mga kapatid, meron tayong responsibilidad na ipalaganap yung liwanag na yon sa sangkatauhan. Right? Ang sabi po sa Ephesians, dito po tayo nagtapos ng nakaraan, Ephesians 5:8, "For ye were sometimes darkness," na tayo rin po, nung nuna, ay nasa kadiliman, pero dahil tayo tumanggap sa ating Panginoong Hesus, we are now light in the Lord. Walk as children of light. Binigyan po tayo ng pagkakataon, ng pribilehiyong matawag na anak ng Diyos. At hindi po dapat natin sayangin yon, bagkos pagpatuloy po natin, no, na ipalaganap yung liwanag. Maging reflection po tayo ng liwanag ng ating Panginoong Jesus. So today, mga kapatid, itutuloy po natin yung ating pag-uusap, which is Receiving the Light. The title of the message today is Receiving the Light. No, may mga pagkakataon po sa buhay natin that we bear witness to the light. No? Meron po tayong liwanag. No? Napakinggan po natin ang salita ng Diyos. No? Minsan, hindi man natin maunawaan, nasa puso't isip natin. Pero, did we truly receive the light? Yun po yung katanungan. No? O patuloy pa rin tayong nagda-doubt doon sa liwanag na yon? Did we actually receive the light? No? So, yun po yung ating tatalakayin sa araw na to. And what are the benefits and blessings of having the light in our lives? So, tingnan po natin yung ating main verse, John 1:9-13. "That was the true light, which is Christ Jesus, which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay panandaliang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Ikaw ang siyang patuloy na manguna, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa na naririto upang maunawaan ka at mai-apply namin ang aming mga pag-aaralan, Panginoon, sa aming mga buhay Kristiyano. At hindi po ang inyong lingkod ang makita, bagkos ang kaluwalhatian na nagmumula sa inyo, Panginoon. At patuloy na kami ay magtiwala, maglagak ng aming pananampalataya sa Panginoong Hesus habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita. At gayon din naman, kung sa aming paghihiwa-hiwalay ay maalala namin ito sa pagharap sa hamon ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Teka lang po. Naninigas po yung kamay ko eh. Actually, kagabi, talagang masama po yung pakiramdam ko. No? Nung nag-aaral po ako nung message ko today, talagang nakahiga na ako kasi yung sipon ko talagang tumutulo na. Narasan po ba niyo yun? No? Parang hindi tumitigil. Tapos sobrang sakit na ng ulo ko.
No? So, ngayon po medyo nag-chill ako, medyo malamig. No? So, pagpasensyahan nyo na po. So, yung main verse po natin, tinalakay po doon, no, na ang Panginoong Hesus daw po ay ang tunay na liwanag. No? Kasi merong mga liwanag na peke eh. Di ba? Merong mga nagkukunwaring liwanag. Pero ang sabi po dito, ang Panginoong Hesus daw po ay ang tunay na liwanag na nagbibigay liwanag sa mga tao, no, na nandito sa mundo. Lahat ng mga taong pumarito sa mundong ito ay binibigyan ng liwanag. Sabi nga po sa Biblia, the light shines to the just and to the unjust. No? Lahat po tayo na bibinyagan ng liwanag ng Diyos dito sa mundong ito. At ang Panginoong Hesus daw po ay pumarito sa mundo, no? At ang mundo ay ginawa sa pamamagitan niya, pero ang mundo ay hindi naniniwala sa Kanya. At pumunta siya sa Kanyang mga nilikha, no? Sa mga Israelita na Kanyang chosen people noong unang panahon, pero itong mga ito ay hindi nanampalataya sa Kanya. Pero sabi daw po, but as many as receive Him, to them He gave power to become sons of God. No? So kung sino man ang manampalataya sa Kanya, tayo daw po ay binigyan ng kapangyarihan na matawag na anak ng Diyos doon sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Wala na pong division, no? Sa panahon ng mga Kristiyano, wala na pong chosen people of God. No? Wala na pong special na tao sa panahon natin. There are no longer divisions. No? At tayo po yun bilang mga Kristiyano. Kung sino man na maglagak ng pananampalataya sa Kanya, tayo po ay binigyan ng karapatan bilang anak ng Diyos. Which we were born not of blood, hindi po sa dugo, hindi po sa kalooban ng laman, hindi po sa kalooban ng tao, bagkos sa kalooban ng Diyos. No? So napakaganda po ng balita na yan, mga kapatid, no? Na tayo po ay binigyan ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. Balikan po natin yung purpose, no? Kung bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa Book of John. No? Sabi sa John 20:30-31, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing ye might have life through His name. No? Our study of Scriptures is very important that we who are dead in sin, no? Tayo po napatay sa kasalanan, might have life through believing in His name. No? So yun po yung importansya ng ating pag-aaral na sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa ating pananampalataya sa pangalan, no, na higit sa lahat, tayo po ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. And ako naniniwala ako, mga kapatid, that nothing prepares us more in life than having the Word of God in our hearts. Amen po ba yun? No? Nothing prepares us in life, no, more than the Word of God. No? Kasi kapag meron kang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, whether you are at work, whether you are in a relationship or whatever it is, panatag ka may kamanatagan ka, di ba? Sa buhay. Kapag sa trabaho, kapag alam mo Kristiyano yung empleyado mo, alam mong gagawin niya yung tama. Di ba? Kahit hindi mo siya tinitingnan. Kung ang boss mo ay Kristiyano, alam mong gagawin niya yung tama. Di ba? Merong mas higit sa isang tao ang gumagabay sa kanya. Di ba? Sa mga anak natin, di ba? Kapag malayo na sila, kapag sila ay nagsasarili na, di ba? Sa pag-aaral man yan o pagkakaroon ng pamilya, no, alam natin na gagawin nila kung ano yung tama. Di ba? So nothing prepares us more in life than having the word of truth. Kaya po pinag-aaralan natin kung ano yung nasusulat dahil ito po yung ultimately gabay natin bilang mga Kristiyano sa ating mga pamumuhay. More often than not, no, sa mag-asawa, ganun din, di ba? Na kami ni Mrs., hindi naman may iwasan yun sa pag-aaway, di ba? Akala natin, rainbows and butterflies kapag kinasal na. Pero afterwards, no, doon pala yung iba't ibang klase ng pagsubok. Pero alam mo, mga kapatid, na kapag Kristiyano yung asawa mo, na alam mo na mayroong pagpapatawad sa puso niya. Na kahit marami kang pagkukulang sa buhay mo, alam mo na kayong parehas ay nagtitiwala sa Diyos at siya yung magpupuno nun . Diba? So, very comforting and very peaceful kung iisipin natin na meron tayong Diyos sa ating mga buhay. No? At kailangan talaga yung paglagak ng pagtitiwala natin dapat nasa Diyos. Kasi mahirap maglagak ng pagtitiwala sa tao dahil lahat nga tayo, no, fall short of the glory of God. Meron tayong pagkukulang. At meron tayong makikitang pagkukulang sa bawat isa. So dapat sa Diyos tayo nakatingin at doon po tayo nagtitiwala. No? Marami po ang tumanggap sa liwanag. No? Sabi daw po, many did not
many received the light, but also many did not receive the light. Sino daw po yung mga hindi tumanggap sa liwanag? Who did not receive the light? Unang-una po sa lahat is the world itself. No? Ito pong mundong ito, tayo po mismo, no? Kagaya nga ng sinabi kanina, tayo po mismo ay tumalikod sa Kanya. Naturally, wala po tayong natural instinct to be closer to God, not unless meron po talaga tayong will sa loob natin na kilalanin siya. No? Hindi po natural na lumalabas yun. It needs to be, there's an effort that we have to do in order to know Him better. No, at yun po yung laging kalaban natin, no? There's always something that hinders us to know and to know God and to have a better relationship with Him. So sabi po sa John 1:9-10, that was the true light which lighted every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. No? Kung tatanungin po natin yung mga tao sa labas, no? Sabihin natin, sino ba ang gumawa ng mundong ito? No? Siguro, ang matatanggap natin, dahil nga itong Pilipinas, sabi nga nila, Christian country, pero in reality, it's a Catholic country kasi predominantly Catholic, no? Yung mga naninirahan dito. Pero kung tatanungin natin sila, siguro ang magiging sagot sa atin is that God created the world. No? Meron namang mga naniniwala na, lalo mga scientists, na it was created by an accident, which is yung Big Bang, no? Yung Big Bang theory na sinasabi nga nila. Pero it's very rare na sagutin tayo ng mga tao na ang Diyos ang may likha sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. No? Hindi ganun yung pagkakakilala natin sa Panginoong Hesus. Nung ako po ay Katoliko pa, hindi ganun ang pagkakakilala ko sa Panginoong Hesus. Ang akala ko lang sa Kanya, may image of Christ is siya yung nagligtas sa ating mga kasalanan. Pero hindi ko alam, no, kung bakit niya yun ginawa. Yun lang yung imagery na meron ako sa Kanya. I didn't know that He was there. No? Hindi alam ng mga tao na ang Panginoong Hesus ay nandoon sa kauna-unahan ng panahon na siya, sa pamamagitan niya, ay nalikha ang mundo. No? So, gaano kalalim yung ating paniniwala sa Kanya? Kasi nandoon nakabasa yung pananampalataya natin, hindi ba mga kapatid? No? Kung gaano natin siya kakilala. Mananampalataya ka ba sa isang bagay na hindi mo alam? Di ba? Sa isang bagay na hindi ka sigurado. No? So nakabase po yung ating paniniwala, yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, kung talagang tanggap natin kung sino siya at kung ano siya. No? And titingnan po natin, no, in John 8:12, sabi po dito, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Even Christ, no, napag-usapan po natin that even Him declares that He is the light of the world, that he that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Tayo daw po na tumanggap sa Diyos o sa Panginoong Hesus, not kanyang mga tagasunod, ay hindi naglalakad sa kadiliman, bagkos nasa atin yung liwanag na nagmumula sa Kanya. No? Since we are created by God through Jesus, we are morally responsible to the one who created us. No, dahil siya po yung may likha ng lahat ng bagay, tayo po ay morally responsible, no, to the one that created us. Right? Kunwari po, merong isang mekaniko, gumawa siya ng sasakyan. Di ba? Gumawa siya ng sasakyan, yung sasakyan na ginawa niya is maayos nung kanyang ginawa. Nung tinesting, umaandar naman paharap, may reverse, di ba? Nakakaliko naman ng maayos. Pero nung siya ay umalis, merong pumasok at sinira yung kanyang ginawa. Di ba? So nung binalikan niya, pagtingin niya, hindi na umaandar pa harap. No? Puro palikod na lang yung andar ng sasakyan. Di ba? Ano na lang, nasa darkness na lang. Di ba? So ang tanong mga kapatid, kaya bang ayusin niyo ng Diyos? Yes. No, kaya niyang ayusin niyo kasi siya yung may likha nun eh. Di ba? But the only difference mga kapatid, ng isang bagay sa atin, meron tayong capability to make the right choices. Kasi yung bagay, walang capability to make choices eh. Di ba? Meron tayong capability to make the right choices. Meron tayong will, no? To choose God or to keep ourselves away from Him, no? So meron po tayong kakayahan, no? Na lumapit sa Kanya at maglagak ng ating pagtitiwala sa Kanya. No? So yun po yung kaibahan natin. So we need to be better than
ourselves. No? Kailangan po nating saliksikin ang ating mga sarili kung tayo ba talaga ay sumasa Diyos o tayo ay tumataliwas sa Kanya. Did we really receive the light that came out of Jesus Christ? The other one, mga kapatid, ang sabi po, tayo daw pong mga Kristiyano is parang mga sanga ng ubas, no? Na puno ng ubas. Ang sabi sa John 15:2, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. No, ito po yung danger of keeping ourselves away from God. Ang nangyayari po is that we are being taken away. No? Napakahirap po na situation yon, mga kapatid, na tayo po ay malayo sa ating Panginoong Jesus. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. So ang Panginoong Jesus daw po ay ang puno ng ubas, at ang Diyos Ama sa langit, siya yung magsasaka na nagbibigay ng nutrisyon, no? Nagpupurun, tinatanggal yung mga hindi na namumungang prutas. No? At sana hindi po tayo yung mga hindi namumungang prutas. No? Dapat tayo, kapag nakadikit tayo sa Panginoong Hesus, may pagbubunga. Diba? At hindi po, hindi po lingid sa atin yun, na kapag talaga tayo nakakabit sa Diyos, may pagbubunga po talagang nagaganap. No? Kahit sa ating mga sarili, nasaksihan natin yun. No? Na unti-unti, nalalabanan natin yung temptasyon, unti-unti, nakakalaya tayo sa kasalanan, di ba? Na nagkakaroon ng paglilinis sa atin. Yung word na purgeth dito, mga kapatid, it's cleansing, nililinis. Kasi yung sanga, mga kapatid, kapag patay na, kumukuha pa rin yun ng nutrisyon doon sa puno, Di ba? So, hindi masyadong nagiging healthy yung puno kasi meron pang mga sanga na patay. No? So, tinatanggal yun para mas lalong lumago, no, yung puno. So si Haring David, even si Haring David, alam niya yon, no, mga kapatid, na yung presensya ng Diyos is very important in his life. Nung siya po ay nagkasala dahil siya ay nangalunya, ang sabi niya po sa Psalms 51:11, hindi ko ata po nasulat siya. Sabi niya, cast me not away from your presence. Ang sabi ni Haring David, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. No, yun po yung kinakatakot ni Haring David, na sa kabila ng kanyang pagharap sa kasalanan, malayo siya sa presensya ng Diyos. Ganun po yung nangyayari sa atin. Kung hindi po tayo nasa liwanag, tayo po ay nasa kadiliman. At minsan, dahil yung kadiliman malakas, no? Malakas yung temptasyon at mahina tayo sa pananampalataya, nakakain po tayo ng kadiliman. No? Bumibigay po tayo doon sa temptasyon. So dapat lagi tayo nakakabit sa Diyos. Ando doon po dapat yung ating pundasyon dahil nakakasigurado tayo na ang Diyos Ama sa langit ang magbibigay sa atin ng nutrisyon, no? Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayanan upang magbunga. No? Dahil nga sabi doon sa 15:5 ng John, kung wala ang Panginoong Hesus, wala tayong kayang gawin. Totoo po yun dahil kung hindi tayo nakakabit sa Kanya, ano nga naman ang kaya natin gawin? Kung siya ang may likha ng lahat ng bagay, saan tayo kukuha ng bagay, no, na magagamit natin kung wala siya? No? Because He is the source of everything. Tingnan po natin yung John 15:5, nandito po pala, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Wala daw po tayong kayang gawin, no, mga kapatid. And makikita nyo dito, mga kapatid, habang tayo ay nakakabit sa Panginoong Hesus bilang puno ng ubas, tayo daw po ay dapat sumunod. Dapat may pagsunod tayo, mga kapatid, no? Sinasabi natin na importante ang pananampalataya, pero kalakip nun ay ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. And kapag tayo ay sumunod sa Kanya, siya yung magdadala sa atin. He, the same, bringeth forth much fruit. No? Siya yung magpapalago ng ating mga bunga. No? Kasi mahirap po lalo kapag Kristiyano ka at mahirap ka, di ba? Mahirap pagsabayin yung ating paglilingkod sa Diyos at yung ating problema, di ba? Kung hindi matibay yung pagkapit natin sa Diyos, talagang tatangayin tayo ng pagsubok ng buhay. Hindi po ba? Pero marami akong nakilalang storya, no, ng paghihirap, mga Kristiyanong dumaan sa hirap. Kami din po, no? Dumaan din kami sa hirap, pero alam namin na ang Diyos ang magbibigay ng aming pangangailangan. At talagang sa Kanya lang kami kumapit, no? At hindi sa tao. Sino ba po yung hindi tumanggap sa Panginoong Hesus? Ito daw po yung mga sarili niyang tao na chosen people of God, no? Nung unang panahon, no? Ito yung mga Israelita nga. Sa John 1:11, He came unto His own,
Siya ay pumarito, no, sa kanyang mga nilikha. Pero itong mga nilikha niya, hindi siya tinanggap. Even God's chosen people did not believe in Him. Yun po yung nakakalungkot, no? Kasi kung ma-realize natin, mga kapatid, kung titingnan lang natin sa balita ngayon, nasa gera na naman ng Israel with the Iranians, no? Wala pong katapusan yung gera, no? Sa chosen people of God, right? Because they continuously neglect, no? Majority of the people of Israel, hindi na po sila nananampalataya sa Panginoong Jesus. And they never, no? Kasi ang paniniwala nila is yung sa lumang tipan lang. Hanggang dun lang. Although meron mga ibang Hudyo ngayon, no? Although ayaw nila magpatawag ng mga Kristiyano, they are calling themselves followers of Christ, no? May mga ganun po. So continuous po yung parang pagsubok sa mga tao ng Diyos. Because they themselves, no, tinalikuran po nila ang Panginoong Jesus at ang Diyos, no. Jeremias 2:7, ang sabi po, "And I brought you into a plentiful country." Ito po yung ginawa ng Diyos, no, sa mga Israelita. Ito po yung pangako niya sa mga Israelita na bibigyan ko kayo ng lupain flowing with milk and honey. No, napakaganda po siguro itong lugar na ito kasi kung ang Diyos ang naghanda nito para sa kanila, napakaganda po siguro nito. Ang sabi daw po dito, that country is very plentiful. Lahat ng kanilang pangangailangan, lahat ng kailangan nilang kainin, pagkain, nandoon. Lahat ng kagandahan, nandoon. Pero nung sila ay pumasok na doon sa promised land, they defiled the land and made mine heritage an abomination. So sinira po nila, no? Paano po nila sinira? By constant unfaithfulness. Kung titingnan po natin yung story in Judges, every time, no, na may pinapasok ang Diyos na judges na magliligtas sa mga tao ng Diyos, they fall short, no? Pasama ng pasama yung mga Israelita. At ang Diyos naman, padala siya ng padala ng mga sugo, no, na magliligtas sa mga Israelita. Pero it continuously defiled. No? Hindi lang unfaithfulness, mga kapatid, but also worshiping idols. Hindi lang nila nilapastangan ang Diyos sa kanilang hindi pa nananampalataya sa Kanya, bagkos nagpasok pa sila ng mga Diyos-Diyosan na kanilang pananampalatayaan. Gano'ng kalaking disgrace yun sa harap ng Diyos, na ang Diyos mismo ang nabigay ng lupa sa iyo na inyong titirhan, no? Abundant land, pero kayo mismo ay tumalikod sa Diyos. Kahit sa panahon natin ngayon yan, nangyayari, no? Alam natin yung kasabihan, no, mga kapatid, na binigyan mo na, pinakain mo na sa kamay mo, gusto pa kainin yung buong braso, di ba? Gusto pang kunin yung buong braso. Yung lagi nating sinasabing mga Pilipino, na ginawan mo na ng mabuti, minasama ka pa. Di ba? May mga ganung pagkakataon. It's a human nature na nakakalimutan natin yung magandang ginawa sa atin ng ating kapwa, na kapag tayo ay naghihirap, no, tayo lumalapit sa kanila, at nung tayo na nagana, nakalimutan na natin, no, yung mga taong gumawa ng mabuti sa atin, tinalikuran na natin. Di ba? Minsan nga, sinisiraan pa. Di ba? So, ganun yung nature ng tao eh. Kapag tayo ay nawawala talaga sa Diyos, mahirap, no? Mahirap yung kalakaran ng ating kaisipan. Kasi kung wala ang Diyos sa atin, ang namumuno ang sanlibutan. No? Ang namumuno ang kaaway ng Diyos. No? At minsan, tayo mismo yung nagpapapasok Di ba? Tayo mismo yung nagpapapasok doon sa idea. No? Na minsan tinitingnan natin kung makakalusot ba ito sa Biblia, kung papayagan ba ito ng Diyos, no? Para lang magawa natin. No? Minsan, ganun yung ginagawa natin. Parang pinapalitan natin, no, yung mga bagay na totoo, no, sa mga bagay na parang totoo. We are compensating the truth of God, no, just to go with our own desires, right? So bakit daw po hindi sila nanampalataya sa liwanag? Why did they not receive the light? Ano po daw yung rason? So sa John 7:25, ito po ang sabi ng Biblia, "Now the Jews' feast of tabernacles was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest, for there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly." So ang Panginoong Jesus, no, mga kapatid, they did not know Him. No, that's the reason why they did not receive Him. So ang Panginoong Jesus ay pumunta doon sa piyesta ng mga Hudyo, no, doon sa kanyang bayan ng Nazareth. No? So nung siya ay pumunta doon, no, siya ay nagbigay ng mga milagro. Siya ay nagpakita ng mga bagay na kamangha-mangha.
Pero nung makita yun ng kanyang mga kapatid, nung yun ay makita ng kanyang mga kapatid, sila ay, imbis na sila ay maniwala at manampalataya sa Panginoong Hesus, sa kanilang kapatid, no? Itinaboy nila na bakit dito ka nagbibigay ng milagro sa Nazareth, napakaliit lang na bansa ito, na bayan ito. Doon ka pumunta sa Judea dahil ang mga bagay na ang taong may gustong makilala ng publiko, dapat pumupunta doon sa mas maraming tao, no? Doon sa Judea. So dapat hindi lang siya gumagawa ng bagay na pasikreto, kasi ganun ang Panginoong Hesus Gumagawa siya ng pagpapagaling, di ba? Gumagawa siya ng mga kamanghamanghang bagay in secret. Ang gusto niya nga, wag ipagkalat, no? Meron siya mga pinagaling. Ang sabi niya, wag mong ipagkalat. Pero itong mga pinagaling niya, hindi mapigilan, kundi ipagkalat, no? So yun ang sabi sa kanya ng mga kapatid. And in verse 5, itong nakakalungkot mga kapatid, for neither did his brethren believe in him. Na kahit ang kanyang mga kapatid ay hindi naniwala sa kanya. No? Gaano kalaking pagtalikod yon, mga kapatid, no? Ikaw mismo na kapatid ng Panginoong Hesus, hindi ka naniwala sa Kanya. Ganito yung mga tao, mga kapatid, no? Sa panahon natin, even if Christ is already in front of us, no? Na kahit nasa harapan na natin ng Diyos, and they see the miracles of Christ, they would still not believe, no? Hindi po siya eye problem, mga kapatid, it's a heart problem. No? Hindi po mata ang problema, puso. No, kasi minsan nakikita na natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos, pero ang puso natin, no, nagmamatigas pa rin sa Kanya. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, blessed are those who have not seen and yet have believed. No? Naniniwala po ako na mayroong mga bulag na nakakita at mayroong mga nakakita na bulag sa katotohanan. No? At yun nga pinatunayan ng Panginoong Hesus. Blessed are those who have not seen yet have believed. Hindi natin nakita mismo ang Panginoong Hesus personally, at tayo mapalad mga kapatid dahil kahit hindi natin siya nakita ng personal, tayo ay naglagak ng pananampalataya sa Kanya. And we are called blessed, no? Kaya every time na nakikita natin ang kapatid natin, we greet them, you are blessed kapatid, no? You are blessed. In John 4:44, even the people of His own country, yun po minsan yung mabigat, no? Na yung mga taong nakapaligid sa atin, nung tayo ay maging Kristiyano, sila pa yung tumutuligsa sa atin. Sila pa yung nagpupumilit na tayo ay lumayo, no, sa ating pananampalataya. In John 4:44, ang sabi po, for Jesus Himself testified that a prophet had no honor in his own country. Wala daw pong honor ang isang propeta sa sarili niyang bansa. Bakit? No? Familiar po ba kayo doon sa wording na familiarity breeds contempt? No, na the more that you are familiar with someone, the more you know someone or something, the more likely you are to become bored with them and lose respect. No? Siguro sa mga oras na ito, nakikita niyo ako mga kapatid bilang pastor, pero sa bahay, isa lang akong ama, no, na maraming pagkukulang, 'di ba? Na maraming kahinaan, no? Iba yung paningin ng mga taong nakapaligid sa akin sa mga taong hindi lubos akong nakikilala, no? So ang Panginoong Hesus, dahil siya nga lumaki sa Nazareth, no? Nung nagpunta siya doon, nagpakita siya nagpangaral siya, nagpakita siya ng mga milagro, ang sabi ng mga tao sa kanya, is this not the carpenter's son? Sabi ng mga tao na nakakita ng milagro, hindi ba ito yung anak ng karpentero? Hindi ba't ang kanyang ina ay si Maria? Hindi ba't ang kanyang mga kapatid ay si Santiago? No, si Jose at si Simeon at si Judas, no? Yun ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao at hindi sila makapaniwala na itong kababayan nila na Panginoong Hesus ay siyang Mesiyas na magliligtas sa sangkatauhan. No, they are very much familiar of his upbringing and his background na kahit yun binulag ang kanilang mata sa pananampalataya. No? Minsan nasa harap na natin ng Diyos mga kapatid, pero patuloy, no, na tayo ay binubulag ng ating hindi pananampalataya sa Kanya. The other thing, mga kapatid, na rason kung bakit hindi tayo naniniwala is that the people's deeds are evil. Yung ating pong mga gawa ay masasama. No? Likas po yan sa atin. In John 3:19, ang sabi po, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. No? Yung fear of letting go of our own addiction, no? Minsan yung vices natin, mahirap bitawan. Di ba? Minsan, linggo lang natin nagagawa, kaya hindi
nag-iisip tayo, we're in conflict kung tayo ba ay sisimba o tayo ba ay magpapatuloy doon sa ating nakasanayan. No? Naalala ko po yung kwento ng mga minero. No? Way back in 2010, yung minero sa Chile, meron pong 33 miners na natrap, no, sa minahan. Natrap sila for 69 days, nandoon sila, walang liwanag. No? Meron silang apoy nung una, pero namatay yung liwanag dahil nga walang masyadong oxygen. Diba? They were there, trapped for 69 days. Na-rescue naman sila, yung mga 33 na minero, pero nung sila inailabas, hindi po sila makamulat, no? Dahil sobrang accustomed na sila sa dilim, na yung liwanag nakakasakit sa kanilang mata. Hindi nila mabuksan yung kanilang mata. Naalala ko po to kasi nung panahon na yon, kasi graduate po ako ng college 2012, at nauso po yung shades na Oakley. No? Nung panahon po na yon, kasi yung mga minero, binigyan po ng Oakley ng shades dahil hindi nga po sila makakita ng maayos. So may protection na binigay. Nung panahon na po na yun, sikat na sikat yung Oakley, no? Nung 2010, 2012. Kaya ako, meron ako noon eh. Talagang hiniling ko siya sa tita ko na nasa Japan. Sabi ko, tita, bilhan mo ako nito. Medyo may kamahalan po yun, ano? Kalauna, hindi ko rin naman nagamit kasi lagi naman tag-ulan sa Pilipinas. No? Hindi ko man nagagamit. So, pinabenta ko rin sa misis ko. Naiwan ko rin pala siya dito. Hindi ko siya nadala sa Japan nung pumunta ako doon. No? So, people are very accustomed of darkness eh. Diba? That sometimes, any glimpse of light, nilalayuan agad. Naranasan niyo ba yun, mga kapatid? Na, sabihin natin, kakain na tayo, sinong gustong mag-pray? Walang gusto, di ba? Walang nagpipresenta. No, lalo yung mga kaibigan mo na hindi mananampalataya. Sabi, wag na yan, no? Na-bless na yan ng Diyos. Ganun yung experience ko. Wag na natin ipanalangin, na-bless na yan ng Diyos. No? Hindi na kailangan ipanalangin. Any glimpse of light, mga kapatid, talagang lumalayo agad yung mga tao. Lalapitan mo pa lang, magbabahagi ka ng mabuting balita, nilalayon ka na agad, ayaw na agad. No? Na alam na ika namin yan. No? Nasabihan na kami niya noon. No? Pero bakit hindi pa rin lumalapit sa Diyos? No? Yun yung nakapagtataka. So, people are very accustomed to darkness. No? And tayo, bilang mga Kristiyano, na pag ganun yung na-experience natin, alam natin that they are very accustomed to darkness, talagang may chance na tayo'y maitaboy. No? So, wag po tayo maghihinakit. No? The other thing, mga kapatid, they are afraid of others' thoughts. Natatakot po tayo na tayo ma-persecute. No? Kasama na po yun. Na tayo dahil ay liwanag, no? Tayo ay gustong sakupin ng kadiliman. No? Tayo ay being persecuted. No? Tayo minsan natatakot tayong ipagpahayag yung liwanag dahil mababa pa yung ating pananampalataya. No? Natatakot tayo na tuligsain tayo. No? Natatakot tayo na pagtawanan. Natakot tayong pag-isipan ng masama. No? Na itaboy ng tao. So, we instead choose not to go with the light. No? The other thing is that we are misinformed. There's a lot of people that is misinformed. No? Nung ang Panginoong Jesus ay nagbibigay ulit ng milagro sa mga tao, nag-aaway-away yung mga tao, nagtatalo-talo sila. Sabi nila, many of the people therefore, when they heard this saying, said, of a truth, this is the prophet. Others said, this is Christ. So, sabi ng iba, ito ay propeta. Ang sabi nila, ito ay ang Kristo. Ang sabi nila, no, itong Kristo na to ay nanggaling sa Galilee. Had not the scripture said that Christ cometh out of the seed of David, na ito daw Kristo na ito ay nanggaling, no, sa seed of David, out of the town of Bethlehem where David was. So there was division among the people because of him. Minsan kasi yung paniniwala natin nakalaan sa tao, mga kapatid, kung ano yung sinasabi ng tao. Kung ano yung sinasabi ng pastor, yun na lang pinananampalatayanan natin. Di ba? Dito sa Alitea, mga kapatid, inuusig namin kayo na mag-aral ng salita ng Diyos. No? Na saliksikin natin sa ating mga sarili kung ano ba talaga ang Panginoong Jesus, kung sino ba talaga ang Diyos. No? Believing more of others people believe rather than searching Scripture themselves. No? Sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tayo daw pong mga Kristiyano, nung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kayo ay magsaliksik, ikaw ay magsaliksik ng salita ng Diyos, and rightly divide the word of God. Hindi lang basta pagbabasa, but saliksikin natin, no, yung pagkakahati-hati ng mga salita ng Diyos.
The other thing, mga kapatid, is that they are hardened by their traditions. No? In verse 16, ang sabi po sa John, "Therefore said some of the Pharisees, this man is not of God because he keepeth not the Sabbath day." So itong mga Hudyo, ng mga Pariseo, nahihirapan po silang manampalataya sa Panginoong Hesus dahil hindi nila matinlikuran yung kanilang tradisyon. No, marami pong ganito, no? Nung kami po ay mga Katoliko pa, ang lagi namin naririnig, kasi kami saradong Katoliko, di ba? Kaya dito na talaga kami. No, dito na kami lumaki, di ba? Dito na yung aming kinagisnan, di ba? Ang tanong naman doon, bakit natin sinara, di ba? Saradong Katoliko daw Buksan natin ng konti, no, mga kapatid, buksan natin yung isip natin ng konti, papasukin natin yung liwanag, no? Kasi minsan, ando doon lang nakalaan sa tao at doon sa mga bato yung ating pananampalataya. Hindi natin sinasaliksik ang ating mga sarili. Believing more of the tradition rather than searching scriptures themselves. No? So yun po yung napakahirap sa atin na mapalitan, no? Yung kaisipan ng mga ganong tao. And the other one is that people, no, they are hardened by their traditions, but at the same time, they love the praises of men. In John 12:42-43, "Nevertheless, among the chief rulers also many believe on him." Marami daw doon sa mga chief rulers ng mga Pariseo na namamahala noong panahon na yon, ang naniniwala sa Panginoong Hesus. Pero hindi sila nagko-confess na sila ay naniniwala dahil sila ay natatakot, no, sa gagawin ng mga tao. Even si Nicodemo, mga kapatid, lumapit sa Panginoong Hesus sa gabi dahil sa kahihiyan na siya ay makita ng mga tao, na siya ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil mas mahal nila ang praises ng mga tao kaysa sa praise na nagmumula sa Diyos. No? Meron po ako naalalang isang Katoliko na ang sabi niya, kalimutan na ika natin yung mga tradisyon. No? Dapat palitan na yung tradisyon ng mga Katoliko. Na tayo ay mag-focus na lang sa Biblia. No? Pero ang nakakapagtaka doon, mga kapatid, ando doon pa rin siya. No? Sa sa relihiyon na yon. So makikita natin, kasi ando doon yung kanyang profesyon Minsan yung mga tao, nahihirapang talikuran yung profesyon na kinagisnan nila because ando doon yung praises ng tao at ando doon yung source of everything that they have. At nahihirapan silang talikuran yon para sa liwanag ng Diyos. At ang magandang bagay doon, mga kapatid, is that kung meron man mga taong tumalikod sa Diyos, meron namang mga taong tumanggap doon sa liwanag, no? At sino-sino po ba iyon? In John 1:12, "But as many as receive Him, to them He gave power to become the sons of God, even to them that believeth on His name." No? Malaking pribilehiyo para sa ating mga Kristiyano ang matawag na anak ng Diyos, no? Na tayo ay patuloy na naglalagak ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. At doon po pinapakita ng Diyos, mga kapatid, no, yung sa pagtawag sa atin bilang anak ng Diyos, pinapakita yung kanyang pagmamahal sa atin. In 1 John 3:1, ito po ang sinabi ng Biblia, "Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us." Gaano kalaking pagmamahal ang binigay sa atin ng Diyos Ama sa langit that we should be called the sons of God. Even angels are not called sons. No? Tayo po ang tinawag na anak ng Diyos. "Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not." No? It's natural for us to be rejected by the world because even they did not know God. No? Tayo po, madali po tayong i-reject ng mundo dahil sila hindi rin tumanggap sa Diyos na ating pinanampalatayanan. In Romans 8:14-17, ito po ang sinabi, "For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. That we are the children of God, and if children, then heirs." Tayo buhay tagapagmana daw ng Diyos, and joint heirs with Christ, kasama ng ating Panginoong Hesus. "If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together." At yung suffering dito, mga kapatid, hindi lang siya yung trials ng buhay natin. We suffer with our own selves. Tayo mismo, mga kapatid, nagsasuffer tayo sa ating sarili, sometimes because we fight pride, di ba? We fight envy, lust of the flesh, lust of the eyes, temptation, selfishness, no? Kung tayo po ay tagasunod ng Diyos, we suffer, no? Kasi yun po yung natural instinct natin is to be selfish, is to be proudful,
no, kailangan po tayo mag-suffer through that at malagpasan po natin yung mga temptasyon na kalakip nito. The other thing, mga kapatid, we are given the privilege of being born again. No? In John 1:13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. No? Sino po dito, mga kapatid, yung minsang nangarap na sana pinanganak ulit? No? Taas yung kamay. Ako lang. No? Kasi nung bata po kami, no, hindi naman sa no offend sa magulang ko. No? Kasi nung bata ako, parang pag nakikita ko yung mga kalaro ko, maganda lagi yung laruan. No? Parang nung inisip ko noon, sana ipanganak ako ulit. No? Hindi pa ako mananampalataya ng mga kapatid. No? Sana panganak ulit ako na mayaman, no? Na nasa akin na yung lahat. Diba? Ganun yung no? Parang lahat tayo, we wanted to, kung minsan kahit tayo mananampalataya na, we want to redo things. Kasi marami tayong bagay na pinagsisisihan, di ba? Sana ito na lang yung kurso na kinuha ko. Di ba? Kasi nung ako'y nag-aaral, mga kapatid, ang kurso ko talaga dapat sa Lasal. No? Nakalagay doon architecture, civil engineering, no? Magkakalinya, puro engineer eh. Pero ang kinabagsakan ko, business management. Kasi yung kaibigan ko na nag-aaral sa Lasal, business management yung pribilehiyo na mayroon tayong second chance sa buhay natin, no? Na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano daw po yung means of receiving the light? Ano daw po yung mga means, mga pamamaraan ng ating pagtanggap sa liwanag? By believing in His name, yan po yung pinakauna, higit sa lahat, yung pagtanggap sa liwanag ay ang pananampalataya sa pangalan na higit sa lahat. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God. No? So yun po yung katayuan natin bilang mga Kristiyano, na tayo'y tumanggap sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas, tayo po ay pinagkalooban ng pribilehiyo na matawag na anak ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, by continuously abiding in His words, tayo po ay nakatatanggap ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. John 8:30-32, as He spake these words, many believed on Him. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. May pagtuloy, no, mga kapatid? Hindi lang nahinto doon sa pananampalataya, ang sabi ng Panginoong Hesus, kayo'y magpatuloy, no, sa aking mga salita, at talagang kayo ay matutukoy kong aking mga tagasunod. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. No? Napakaganda pong kasabihan yan. Yan po yung ating banner, no, ng Aletheia. No? We shall know the truth, and the truth shall make you free. Kasi minsan ando doon po yung nakakapit sa atin yung takot eh. Takot ng kamatayan, no? Takot ng kahirapan. Pero kapag andiyan siya ng Diyos, sa buhay natin, kaya nating malampasan lahat eh. Di ba? Ang pinaka-positive na taong nakilala ko, mga Kristiyano eh. Di ba? Na kahit nawalan ng kuryente habang nagse-celebrate, no? Walang complain, no? Yung mga Kristiyano. So, nandoon po, no, yung liwanag sa pagsunod natin sa Diyos. No? Doon po nakikita yung ating pagtanaw, no, sa ating Panginoong Hesus bilang liwanag na siyang nagbibigay liwanag sa atin. Pangatlo, mga kapatid, by confession. No, hindi, kagaya ng sinasabi natin, yung liwanag hindi dapat itinatago. Dapat inideklara yan sa nakararami. John 12:42-43,
Nevertheless, among the chief rulers, also many believe on him. But because of the Pharisees, they did not confess. No, dahil sa takot na sila ay matuligsa, hindi sila nagko-confess. For they love the praises of men more than the praise of God. No? The other thing, mga kapatid, in Romans 10:9-10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. So sa ating mga Kristiyano, yung confession natin, mga kapatid, is very important because kalakip niyan yung ating kaligtasan. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kaya po tayo tuwing baptism, we proclaim publicly na tayo po ay mananampalataya ng Diyos. Because we are very proud of that. No? Tayo po ay mga Kristiyano, and dapat laging kalakip sa atin yung pagiging Kristo. No? Dapat pinamumuhay po natin at nakikita natin yan. So sana po mga kapatid, no, naunawaan natin at nasa puso natin kung ano yung purpose, no, nung liwanag na yon. At ano yung nagiging blessings at ano yung nagiging magandang bagay na nakukuha natin sa pagtanggap sa liwanag ng Diyos. At dito po tayo magtatapos, no? Balikan po natin yung ating purpose. And hopefully, no, naging blessing itong pag-aaral natin na ito sa bawat isa, na ang liwanag ng Diyos ay hindi lang dapat tinatago. No? Bagkos patuloy na nagliliwanag at patuloy nating ipinamumuhay bilang mga Kristiyano. In John 20:31, it is said, "But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that by believing ye might have life through His name." Tayo po ay manalangin.